sama-sama tayong magiging karakli. Tumilapon ang rider ng isang motorsiklo nang makasalpukan ng isang tricycle sa intersection sa Kabankalan City, Negros Occidental. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng rider na ginagamot ngayon sa ospital. Ayon sa mga pulis, parehong mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan sa lugar na itinuturing na blind spot. Patuloy namang hinahanap ang driver ng tricycle. Dalawa ang arestado dahil sa iligal na pagbebenta umano ng baril sa Malabon. At isa sa mga suspect, rapper na nakilala sa social media. Ating saksihan. Hintayin natin yung signal. Sa gilid lang ng kalsada ay sinagawang bentahan sa Malabon City, pero maya-maya pa. Ayun. Lumapit na ang nakamasid na mga tauhan ng CIDG para arestuhin ang dalawang target. Ang isang suspect, isang rapper, singer-songwriter at miyembro ng isang bandang kilala umano sa social media. May karapat kayong manahimik. Nakumpiska mula sa kanilang baril na tinangka nilang ibenta sa halagang 500 piso. In their possession ay yung defaced na 38 caliber with 5 live ammunitions. May 9 ikinasa ang buy-bust operation. Ayon sa pulisya, bagamat hindi inaamin ng mga suspect, posibleng hindi ito ang unang beses na nagbenta sila ng iligal na baril. Initially, naisali sila sa newly identified na Laguna Criminal Gang na nagbebenta ng illegal firearms at ammunitions. Inamin din nila during the TI na ang rason lang naman kung bakit sila nagbebenta ng illegal na baril ay dahil sa pangangailangan nila na maituloy yung pangangailangan nila sa droga. Pero sabi ng suspect, isang beses pa lang siya nagtangkang magbenta ng baril at dahil ito sa matinding pangangailangan. Medyo kinailangan sir ng mabilis ang pera. Yung kikitain ko sana doon, yung mapanggastos ko sana sa pagkakagastos ko sa pamilya. Okay, Mong, saan mo nakuha yung baril niya? Sa grupo namin. Pinabebenta lang din sa akin. Na-inquest na ang dalawang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 at Comelec Gun Ban. Nakapagpiyansa na ang isa pang suspect na wala pang pahayag. Na-arresto namin kayo Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Posibleng galing sa tinaguriang Golden Triangle ang 1.5 billion pesos na halaga ng shabu na nalambat ng mga mangingisda sa dagat na sakop ng Bataan. Yan po yung bahagi ng Southeast Asia sa pagitan ng Myanmar, Laos at Thailand. Saksi si June Veneracion. Frozen durian o kaya tsaa ang nakalagay sa packaging ng daan-daang vacuum-sealed plastic pack na ito. Pero ang laman pala, shabu. Ang mga pakete nakasilid sa mga sako na nakita ng mga mangisda na palutang-lutang sa dagat ng Mariveles, Bataan noong May 29. Tinatayang aabot sa 1.5 billion pesos ang na-recover na mahigit 200 kilo ng droga. Upon discovery ng ating mga fishermen ng mga floating sacks, so kaagad nila itong dinala sa Pangpang at agad namang in-report din sa ating Coast Guard. Pinasalamatan at pinapurihan ng PIDEA ang ginawang pag-turnover ng mga mangisda sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu. Kung nakalusot daw ang drug smuggling, tiyak na malaking perwisyo at sakit sa ulo ang idinulot ito sa mga komunidad at mga law enforcement agencies. Based on our records, this is the largest confiscation of dangerous drugs for this year coming from our shores. Halos kapareho umano nito ang packaging ng mga shabu na nauna nilang nakumpiska. According to intelligence reports coming from our foreign counterparts, yung packaging na nakuha ho natin dyan, tinutumbok. Galing ho to sa Golden Triangle. Saan ho ba yung Golden Triangle? This is Thailand, Myanmar, and Laos. Ilang beses nang may nakitang iligal na droga sa dagat. Hininalang galing ang mga ito sa mga barko at itinapon sa tubig. Iniimbestigahan ng PIDEA ang modus na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Stranded ang ilang motorista dahil sa pagragasan ng tubig sa ilang kalsada sa San Fernando, Bukidnon kanina. Inabot po na halos 1 oras bago humina ang ulan at humupa ang baha. Nagpaulan naman ng thunderstorms sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mas mapapadalas ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na pag-iral ng habagat.
at nagbabalik din ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Isa o dalawang bagyo ang posible mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo. Wala pang nagbabadyang bagyo sa ngayon pero may tsansa ng ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang mataas ng tsansa ng ulan sa Ilocos Region at Pangasinan, ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas kasama ang Negros Island at ilang bahagi ng Mindanao. At pagdating ng hapon, uulanin na ang halos buong Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, posible ring ulanin ang ilang lungsod lalo na sa hapon o gabi. Nabiktima ng tangay parcel ang isang delivery rider sa Quezon City. Huli ka, ang suspect na binitbit ang mga produkto at sumibat sakay ng jeep. Saksi, si Ian Cruz. Masdan ang lalaking ito na nagtakip ng mukha habang naglalakad. Saglit siyang mawawala sa kuha ng CCTV pero maya-maya, makikita na siyang lumapit sa nakaparadang motor at may kinuhang sako. Kaswal siyang naglakad saka sumakay ng jeep. Nangyari ito sa bahagi ng Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City at ang kinuhang sako ng lalaki, hindi kanya. Naglalaman pala ang sako ng mga parcel na binili online at ide-deliver sana ng delivery rider. Natunto namin sa North Caloocan ng rider na si Pipoy Kadungog na nabiktima ng tangay parcel modus. 4 na taon na raw niyang ruta ang nasabing lugar, kaya di niya inakalang mabibiktima siya. Noong una, akala pa raw niya ay may nagbiro lang sa kanya na kasama. Nung na-check na po yung CCTV, kinuha na po talaga nung lalaki. Kaya po nung hinabol pa po, kaso wala na po talaga, hindi na po talaga naabutan eh. Ayon kay Pipoy, aabot sa 8,000 piso ang halaga ng natangay na 39 parcels na kailangan niyang bayaran hanggang bukas. Thank you po kung may mga tutulong din po talaga. Malaking po talaga yun. Malaking tulong po talaga sa akin yung ganun. Kasi mahirap po talaga kitain yung ganun kalaki po na nawala. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga customer na nawala ng parcel. Isa sa kanila ang tanod ng barangay na si Mark. Tinawagan na raw siya ni Pipoy pero di na raw siya magpapabayad sa natangay na item. Nakakuha ko naman siya sa sale siya. Walang problema. Sana po maintindihan na lang po nila ako na ayun nga po, nanakawan nga po, mag-reorder na lang po sila. Check out na lang po nila ulit yung yung order nila tapos ako na lang po magbabayad ng mga nanakaw sa kanila po. Naiulat na ni Pipoy sa Barangay San Bartolome ang insidente. Lahat ng mga CCTV, mga private ng CCTV, pinupuntahan namin dyan para tanungin. Yun ang handler ng, ayun ang po ang utos na aming barangay captain na alamin at mahuli. Patuloy rin ang investigasyon at backtracking ng Quezon City Police District Station 4 sa naturang modus. Mahirap po talaga kumita ng pera po eh. Sana po, lawaban na lang din po tayo ng patas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Dead on arrival sa ospital ang isang estudyante matapos bumangga sa puno ang sinasakyang van for hire sa Tayasa, Negros Oriental. Kritikal naman ang lagay ng driver at 2 pang babaeng pasahero. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang unahang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo ang estudyanteng lalaki. Base sa investigasyon, posible umanong nakatulog ang driver. Iniimbestigahan din ng pulisya kung may prangkisa ang van for hire. Naisamyandahan ng ilang mambabatas ang Anti-Rabies Act dahil sa mga natukoy na problema sa rabies program ng gobyerno at kasunod po ng mga naiulat na nasawi dahil sa rabies. Sa Caloocan City Health Office, paubos na ang stock ng anti-rabies vaccine dahil sa dami ng mga gustong magpabakuna. Saksi, si Oscar Oida. Bunsod umano ng takot sa mga rabies-related death na kalat ngayon sa social media. Dagsa pa rin ang mga nais magpabakuna sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nakalmot po ng pusa. Alaga ko po, natapakan ko po kasi yung buntot. Kaya po ako nakalmot. Napanood ko kasi yung hindi nagpa-second dose. Oo, kaya natakot po ako. Tiyaga lang ho talaga. Kasi dito kasi libre. Usual naming mga pasyenteng nakikita, sir, nung normal na mga araw is around 800 to 1,200 patients in a day. Pero nung nagsimula yung mga kwento ng rabies-related deaths sa ating community, nagsimula nung 1 linggo
nakatanggap kami ng hindi bababa sa 2,000 pasyente sa loob ng isang araw. Pinakamarami kahapon, nakakita kami ng 4,000 pasyente. Dagsari ng mga nagtitiyagang pumila para magpabakuna sa Caloocan. Ayon sa kanilang City Health Office, umaabot ng 220 kada araw ang nagpapabakuna sa kanilang 8 animal bite and treatment center sa lungsod. Nakalmot po yung anak ko. Noong Webes po ng gabi. Palaga ng kapitbahay. Pero hindi lahat ng pumipila agad na babakunahan. Wala na daw pong islan. Balik na daw po ng umaga. Maaga pa. 35 lang daw po kinukuha sa isang araw. Sa ngayon kasi, ayon sa Caloocan Health Office, nasa alarming level na ang kanilang supply. Posibleng sa isang buwan, maubusan na sila. Sa ngayon kasi, paubos na yung aming mga stock, no? Pero may nakaumong naman kami na request kasi binibid pa yan before bidding. May request na kami, letter of request na kami sa GSD for another round of delivery ng vaccine. Pagtitiyak naman nila, makakakumpleto ng dose yung mga nasimulan ng mabakunahan. Meron ng nakatabi na para dun sa particular na tao niya para ma-receive niya yung full dose niya. Kasunod naman ay ulat na namatay dahil sa rabies at mga naungkat na problema sa anti-rabies programs ng gobyerno. Nais repasuhin at amyendahan ng mga mambabatas ang Anti-Rabies Act. Lumabas halimbawa na ang BAI o Bureau of Animal Industry hindi nabigyan ng pondo para sa bakuna kontra rabies noong 2022, 2023 at 2024. Noong last year po, na-alarm kami 2024 kasi tumataas ang case ng rabies. Kaya nag-realign po kami ng budget para makabili lang po ng rabies vaccine na makatulong po. Sa taya ng BAI, may 28 milyong aso at pusa sa Pilipinas. 70% niyan ang kailangang bakunahan para magkaroon ng herd immunity. Ang problema, 14% lang ang kayang bakunahan ng BAI ngayong taon dahil hindi pa rin daw sapat ang inilaan sa kanilang pondo na hindi pa nila nakukuha dahil inabutan ng election ban. Sabi ng Department of Budget and Management, hati sa gastos sa pagbabakuna ng mga hayop ang national at local governments. Kaya kinakalampag ngayon ang mga LGU. NCR has no agriculture, has no livestock, has no crop. Shouldn't the money be used for anti-rabies? Ang Metro Manila Council bukas daw pag-usapan kasama ng mga mayor sa NCR ang posibleng paglalaan ng pondo ng mga LGU para sa anti-rabies vaccine. Opo, ang DOH ay naglalaan po ng bakuna para sa mga local government units, pero mahalaga po na maglaan din tayo ng sariling pondo natin. Ang isa pang problema ayon sa grupong Biyaya Animal Care, hindi basta makakapagbakuna ang lahat ng LGU. Mahigit 200 munisipyo raw kasi sa bansa ang walang sariling veterinaryo. Our proposal is not just bakuna, it has to be complementary with a spay and neuter program. We will have to revisit the Anti-Rabies Act, and of course, we would want the participation of the local government units and DILG. Ang mga senador naman, pinatataasan sa PhilHealth ang coverage nito sa rabies, na sa ngayon ay nasa mahigit 5,000 piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Inakusahan na ilang nagsulong ng impeachment complaint na tila may pinoprotektahan si Senate President Chis Escudero sa kanyang pag-urong ng petsa para sa pagsisimula ng impeachment proceedings. Laban po yan kay Vice President Sara Duterte. Pero giit ni Escudero, walang pinapanigan ang Senado sabay buwelta sa mga pumupuna sa kanya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Malinaw naman yung mandato nila mula sa konstitusyon na talagang wala silang choice kundi gampanan nila yung kanilang tungkulin na mag-proceed doon sa impeachment trial. Kasi habang dinidelay, habang hindi ginagawa yung kanilang tungkulin, parang napoproteksyonan dito yung may kasalanan sa bayan, si Sara Duterte. Para sa ilan sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte,
Dapat nang ituloy ng Senado ang paglilitis sa bise, alinsunod sa konstitusyon. Nagpaplano na ng pagkilos para ipanawagang ituloy ang impeachment trial. Sa gitna nito, may naaamoy ang ilan sa mga nagsulong ng impeachment saan nila ipag-antala ng Senado sa impeachment proceedings. Well, something fishy, no? Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Huwag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit pa siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Sagot ni Senate President Chis Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yun. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas. Tanong din ni Escudero sa Kamara. Pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Sinisikap namin makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi ng Makabayan Bloc. Kahapon pinagdebatihan sa plenaryo ng Senado ang issue ng impeachment pero wala pa napagkasunduan. Sabi ni Escudero, walang pinagbotohan dahil wala naman daw nagmosyon na magbotohan. Pero napag-usapan na rin sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Nagbabala naman si Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ang proseso ng impeachment. Kung kailangan mo pa pagbotohan yung pag-convene Senate impeachment kahit na sa constitutional mandate ng Senate. Kung a simple majority. Pagka constitutional mandate, gagawin nila. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan niya. But since may botohan, doesn't make it happen. So, can it be overturned by a simple majority vote of the President of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi dapat. Kaugnay naman ang tanong kung pwede bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment, may mga senador na naniniwalang hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na debate yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. If you want to ask me, my own personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwedeng iakyat sa Korte Suprema ang issue, pero hindi pa sa ngayon dahil premature pa. Wala rin kasiguruhang papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil malaking bahagi nito ay usaping politika. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 21 opisyal ng gobyerno mananatili sa pwesto matapos di tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Kabilang dito sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Education Secretary Sonny Angara. Mananatili rin sa gabinete sina Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian at Health Secretary Ted Herbosa. Maging sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Science and Technology Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Maria Cristina Frasco, Information and Communications Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, at Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Chief Presidential Legal Counsel pa rin si Juan Ponce Enrile. 8 pang opisyal ang hindi tinanggap ang courtesy resignations.
Tinanggap naman ng Pangulo ang pagbibitiw ni Presidential Commission for the Urban Poor Chairman Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava at Presidential Advisor on Muslim Affairs Almarim Tila. Facial recognition technology inaasahang mapapatupad sa loob ng 6 na buwan sa Ninoy Aquino International Airport. Isa yan sa ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa NAIA ngayong araw. Makakatulong raw ito para maiwasan ang mahabang pila ng pasahero. Isa-isa ring inikot ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng NAIA Terminal 3. Ayon kay New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC Chairman Ramon Ang, mas lalawak pa ang kapasidad ng mga terminal sa 2026. Itatayo na rin daw ang Terminal 5 na kapag isinama sa kapasidad ang Terminal 2 ay kayang tumanggap ng 35 milyon na mga pasahero kada taon. Transportation Secretary Vince Dizon aminadong hindi praktikal ang pagpapatuloy ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Base sa datos ng Department of Transportation, halos 80,000 pa ng public utility vehicles sa bansa ang hindi consolidated. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, lumalabas na marami pa rin ang hindi nakakabayad sa bangko para pambili ng modern jeep. Ayon sa mga grupong nakapag-consolidate, naantala ang kanilang pagbabayad dahil sa pandemya pero unti-unti na silang nakakabawi. Hiling nila ngayon ay tulungan sila ng gobyerno para makapagbayad. Pero pagtitiyak ni Dizon, magpapatuloy pa rin ang programa at tutulungan nila ang mga kooperatibang hindi makabayad. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Natuntun na ang rider na nahuli na kinakaladkad ang alaga niyang aso sa Calasiao, Pangasinan. Ang pag-amin ng senior citizen na rider sa mga otoridad, siya ang nasa video pero wala raw siyang intensyong sakta ng alaga. Nais lang daw niya itong ilipat sa bahay ng kanyang anak, kaya niya ito itinali. Noong una raw, nakakasabay pang aso sa takbo ng motor pero hindi niya napansin na nakaladkad na ito. At dagdag pa ng rider, may nagsabi uman sa kanya na nakakaladkad na ang alagang aso. Kaya huminto siya at kinarga na ito pauwi. Nasa pangangalaga pa rin ng rider ang aso na nagtamo ng kaunting sugat. At ginamot na ito ng Calasiao Veterinary Office sa maayos na itong kalagayan. Posibleng maharap sa mga reklamo ang rider. Minamadali ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate ng MMDA Navotas North Pumping Station ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Saksi, si Mark Salazar. Narito na ang tag-ulan, sabi ng Pag-asa, at Hunyo rin ang simula ng 3 buwang peak ng high tide sa Manila Bay. Kaya baha season na naman sa Kamanava. Inabutan namin ang minamadaling pagkumpuni ng DPWH sa floodgate ng MMDA Navotas North Pumping Station. Kung ang habol nila, itong katapusan, so hindi yata abutin ng katapusan. Yung, may magagamit na yung gate po. Oo. Inahabol na rin nila na mabilis ang gawa. Sira na naman ito sa kapal ng buhangin at burak sa ilalim, kaya hirap magbukas-sara ang floodgate. Siguro sa katagalan na rin po, 2007 yung last na ginawa ito ng DPWH. Isa pang problema, sa siltation mo, mga putik mo, ganun. Buhangin ng dala ng alon po, habagat. Pag nag-dredge, yun, nababarahan po yung kanang gate natin. Nandito na kami nung 1 taon pa, ganitong buwan din, Hunyo, preparation din sa tag-ulan at ganito rin na eksena. Minamadali ang paggawa ng floodgate na ito sa Tansa Navotas para hindi magbaha ang Navotas at ang Malabon. Pero naging cycle ang problema rito. Kaninang pasado 3:00 ng hapon, nasa 1.3 meters ang high tide. Mabuti na lang wala pang kasabay na tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa ngayon yung panahon na yun ng June, July, August, may tayo na matataas yung peak ng high tide at saka habagat. Panahon na ng habagat po sa ngayon. Ngayon, pag sira yung gate natin, yung malalang maapektuhan po yung Malabon area at saka Navotas. Taputan ng pagpakaba sa lugar nila na mababang lugar po. Sanay na ho, bata pa ako. Wala naman ng pagbaba. Sanay na kami sa baka. Oo, umunduhan nga ho kami. No. Kaya kayo nakabota na? Punta sa bayan, baha. Ang lalim. Bakit ganitong panahon? Ngayon. Bakit ho, hindi pa naman naulan? Ewan ho basta ganitong buwan, laging baha doon. Sa ilang lugar sa Navotas, kahit asul ang langit pero may bahagyang high tide,
kailangan na talagang magbota. Pero pag sumabay na ang habagat sa high tide, hindi na kaya ng bota ang ilang lugar sa Kamanaba at may mga hanap buhay na nalulubog. Pagal kaya pa ng motor, pero pag hindi na, yung mga padyak po ang bumabiyahe. Tapos bangka doon sa loob sa tansa. Depende po sa klima kung may habagat, saka may ulan. O high tide sa magkasabay. Malaki po ang tubig dyan. Paano ang biyahe mo pagka malakas ang ba? Wala, tenga. Tenga? Tenga kami. Ano hanap buhay? Wala, tambay na sa bahay. Umaasa ang Kamanaba sa 5 pumping stations at floodgates nila para mairaos muli ang tag-ulan. Maliban sa Kamanaba, may iba pang lugar sa Metro Manila na below sea level din. At umaasa rin lang sa pumping stations panlaban sa baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ni-radio challenge ng China ang eroplanong sinasakyan ng mga opisyal ng AFP habang patungong Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Saksi, si Chino Gaston. Madaling araw kanina nang lumipad ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force, lulan ang mga opisyal ng AFP at mga mamamahayag para bumisita sa Pag-asa Island. Layo ng AFP na ipakita ang mga bagong istruktura at sitwasyon sa Pag-asa Island at iba pang mga military outpost sa Kalayaan Island Group. Ilan sa nakisabay sa eroplano kanina ang ilang residente at mga guro ng elementary school ng isla. Pero habang papalapit ng Pag-asa, nag-radio challenge ang mga Chinese mula sa kalapit na Subi Reef. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are testing pa rin, no? And upholding our sovereign. With this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita talaga natin itong situation in the area. Halos tapos na ang airport control tower ng isla at kompleto na rin ang 3 kilometrong haba na runway. Kasalukuyang pinapahaba pa ang dulo nito para makalapag ang mas malalaking eroplano. Tila tanda naman ng lumang Pag-asa Island ang nabubulok na watchtower na ito at mga abandonadong lumang amphibious tanks na dinala rito noong dekada 70. Ang kuryente ng isla nagmumula sa community generator na ito. Ang tubig naman nagmumula sa isang desalination machine, makinang sumasala ng tubig dagat para gawing tubig inumin. Nagagamit na rin ang boat shelter, bagamat tuloy ang improvements at ang pagpapalawak nito. Sa pangingisda namin, medyo naghirap na po yung isda sa Pag-asa Kalayaan Island dahil po sa cyanide ng mga Vietnamese. Yung sa mga barko naman ng Chinese na nakapaikot dito sa amin, isa rin yan, hindi kami makapag-fishing ng maayos kung saan doon kami nakakakuha ng maraming isda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Ngayon pa lang po, pinaghahanda na ng kampo ni EJ Obiena ang pagsabak sa 2028 Olympics sa Los Angeles, California. Labis ang pasasalamat ni EJ na makuha muli ang gintong medalya sa 2025 Asian Athletics Championships sa kabila ng iniindang karamdaman. Saksi si JP Soriano. Naiuwi ng Filipino Olympian na si EJ Obiena ang gold medal sa 2025 Asian Athletics Championship sa Gumi, South Korea. Matapos niyang maklear ang 5.77 meters sa isang jump-off kalaban ang pole vaulter mula sa China. Three-peat champion na si Obiena matapos niyang i-dominate ang Asian Athletics Championship pole vaulting noong 2019 at 2023. Ang hindi nga raw alam ng marami, masama pa ang pakiramdam ni EJ noong araw ng kompetisyon. May sore throat daw siya pero hindi pwedeng uminom ng kahit anong uri ng gamot dahil baka maging paglabag ito sa anti-doping rule violations. Kwento ni EJ, sinunod lang niya ang instructions ng kanyang coach sa magiging strategy sa kompetisyon. Do the jump off, that doesn't mean that you're gonna win. That means you could lose the gold as well, which we both already have. So yeah, it's the toughest one out there, and yeah, it's still good, I'd say. I'm happy to retain it 3 consecutive times. Pagkatapos magkampiyon, lumipad agad pa Europe si EJ upang maghanda at sumabak sa iba't ibang international pole vault competitions.
Ang tagumpay ni EJ nangyari 1 linggo lang matapos manalo rin ng gintong medalya sa World Masters Games sa Taipei, Taiwan, ang kanyang amang si Emerson. Na-clear niya ang 3.60 meters sa pole vault men's 60+ event. My dad still got it. I'm still in awe in a way. It's like I can't understand how this guy at the age of 61 now, turning 61, can still do what he does. And I don't know. I'm out of words with that. Sa ngayon, kasama sa plano ni EJ at ng kanyang team ang sumali sa 2028 Los Angeles Olympics. Pero ang paghahanda raw dito, one step at a time, one competition at a time. But the good thing about it is you push yourself to the best of your abilities, and with that, I'm with everyone. I hope that the time would come where I could win, and I just don't know when that would be. I don't even know if that's like a certainty. That's something that, I definitely aim for. That's something that we strive. That's something that, we still consider a reality. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Patay ang 5 taong gulang na babae matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish sa isang beach resort sa Buena Vista, Quezon. Naliligo sa dagat ang biktima kasama ang kanyang tiyahin nang madikitan ng dikya sa braso at kamay. Nabigyan pa ng paunang lunas ang bata pero binawian din ang buhay. Payo ng Philippine Red Cross sa mga ganitong insidente, tumawag agad sa kanilang hotline 143. Depende kasi sa uri ng dikya ang first aid na ibibigay. Para po sa tropical jellyfish, buhusan ng suka ang apektadong bahagi ng katawan. Alisin din ang mga natitirang tentacles o galamay ng dikya at maglagay ng cold pack kung walang mainit na tubig. I-monitor ang sitwasyon kung lalala at maghandang gumamit ng CPR kung kailangan. Agad ding magpatingin sa doktor. Pinuri ni Barbie Forteza ang Beauty Empire co-stars na sina Rufa Gutierrez at Kailin Alcantara. Napakabait, napaka-down to earth ng isang Miss Rufa Gutierrez. At ang hindi ko kinagulat, syempre, ang husay sa pag-arte ng Kailin Alcantara. Pero ngayon, masasabi ko na mas naging close talaga kami ni Kailin. Bagamat challenging, masaya si Barbie lalo't malapit nang mapanood ang seryeng mula sa GMA Network, Creation Studios at View Philippines. Tuloy rin ang pagiging ambassador ni Barbie para sa Save the Children Philippines kung saan kasama niya si David Licauco. Ngayong busy si Barbie, may panahon pa ba siya para sa pag-ibig? Hindi naman ako strict about it. Kung may magpaparamdam, wala namang problema. Pero sa ngayon, multo pa lang yung nagpaparamdam kasi sa akin. Asul, pula at dilaw. Mga kulay po ng watawat ng Pilipinas na nagpailaw sa Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando, Pampanga. Kasarinlan ng Pilipinas ang tema ng mga parol sa tinaguriang Home of the Giant Lanterns. Sinasalamin po nito di lang ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa, kundi maging ang di matatawarang husay at ang makulay na kultura ng mga Pilipino. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.